Kamusta mga tol? Dapat na nga bang palitan si Coach Steve Kerr mga tol? Walang pagbabago sa Warriors no? May tirahin na natin niya pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, patapos na ang January pero nasa purok 8 pa rin ang Warriors. Aba, naniniwala na talaga ako, may forever talaga. Maniwala man kayo o sa hindi, simula November 1 pa lang last year mga tol ha, nasa purok 8 na ang Warriors. Hanggang ngayon, patapos na ang January, nasa purok 8 pa rin. Abay talaga may forever. At tapos, na-injured pa yung taga-buwas, Jimmy Butler. Nako po, may pag-asa ba talaga makaalis ang Warriors sa purok 8 o dapat magpalit na sila ng coach? Ito muna mga tol ha, para sa mga hindi nakakaalam, ang coach ng Warriors ngayon si Coach Steve Kerr, diba? 5-time champion as a player, 3 sa Chicago Bulls at 2 sa San Antonio Spurs, tapos 4-time champion as a coach naman. Lahat yun ang galing sa Golden State Warriors, yung pinaka-recent noong taong 2022. Yan, isang magaling na 3-point shooter yan noong panahon naglalaro pa siya, diba? At hawak niya ang NBA record for the career 3-point percentage na 45.4%. Napakataas eh. Kaya yun, nung siya na yung humawak ng Warriors, naging addict sa 3-points ang Warriors bigla eh. Puro 3-points na lang, alam na mo walang yan, no? Naging coach of the year din si Coach Steve Kerr noong 2016 at siya rin yung coach ng Warriors noong 2016 noong naset nila yung NBA record na 73 wins in a season. At tapos siya rin yung naging coach ng Team USA nitong nakarang 2024 Paris Olympics. Ayan mga tol, no? Grabe talaga yung accomplishments ni Coach Steve Kerr. Ang dami eh. Talaga namang isang legit na one of the greatest coaches sa NBA history yan eh. Pero ngayon ba mga tol, kaya pa ba talaga ni Coach Steve Kerr ha? Effective pa ba talaga siya? At yung style niya na small ball, pwede pa ba talaga yan? Okay kayo mga fans ng Warriors ha, tanong ko yan para sa inyo ha. Kayo na mismo ang tatanungin ko, parang walang bias kasi mga fans kayo ng Warriors eh. Ano sa tingin nyo? Effective pa rin ba ang style ni Coach Steve Kerr ngayon? Hoy, like mong hayop ka ha. Dali-dali pindutin nyo, mag-like ka na! Ito mga tol, isa-isahin natin ha. Yung maganda talaga sa style ni Coach Steve Kerr mga tol, kahit na si best shooter sometimes yung focal point na offense nila, diba? Pero marami pagkakataon talaga off the ball siya nagtatrabaho. Tulad yung tingnan mo oh. O yun na nga, portrait shooter talaga sometimes. So meron pa rin talagang chance na makagawad yung iba talaga. Tulad yan, nalibre si Peyton dyan, no? Sinabayan niya tuloy kaagad ng cut, pasok yan. At yung teamwork nila, maganda talaga, diba? Madalas yung pasahan nila, maganda talaga yung pasahan. Wala kang makikita nagbubuhay yung player, except na nandito kami shoot up sometimes. Tapos, ang katutak talaga yung tinitira na ng 3 points eh, no? Actually, hindi ko alam kung maganda pa talaga yan o hindi. Currently, mga tol, number 1 ang Warriors sa buong NBA sa 3-point attempts per game. 44.5% 3-point attempts per game. Ang dami eh, no? At pang-siyam naman sila sa 3-point percentage per game. 36.7% ang pumapasok sa 3 points, ha? Decent naman talaga yung numero na yan, mga tol, eh. Pero ang malaking tanong dito, paano ba nila ginagawa yung ganyang style na puro 3 points yung tinitira nila? Ayan, yan talaga, mga tol, eh, no? Paano ba talaga ginagawa ng Warriors yung ganyang style na puro 3 points yung tinitira? Paano ba yan ganyan? O di syempre, unang-unang reason dyan, si best shooter of Santay sa sobrang addict talaga sa 3 points eh. Puro 3 points ang kadalasan na tinitira niyan eh. Tapos pangalawa dyan, karamihan talaga ng player nila, puro gwardiya, diba? Pwede na nga magtayo ng security guard agency ang mga yan eh. So syempre, kapag marami kang gwardiya, marami kang shooter sa 3 points, diba? Kaya nga ang ginagawa pa ni Coach Steve Kerr ngayon, binabangko pa nga si Jota Siminga kasi ganyan, tingnan mo, pati yung depensa, alam nila, mahina sa 3 points yung hayop na yan eh. Allergic si Coach Steve Kerr sa mga ganyang player. Kahit nga yung mga sentro nila, mga tol, diba? Si Quinton Boss Office, tsaka si Boss Al, parehong may tira talaga sa 3 points yung mga yun eh. So syempre, hanggang ngayon, mga tol ha, nag-i-small ball pa rin talaga palagi ang Warriors. Kaya tingnan mo, si Doraemon kadalasan yung sentro nila eh. Ayan, nalibre na nga si Mujemas, portrait, patay ka dyan. Ito na naman ngayon, tol. Ano naman kung ganyan? May problema ka? May problema ka sa small ball ng Warriors? Yan sila magaling eh. Talaga lang ha? Magaling pala sila sa ganyan ha? Magaling sila dyan kapag pumapasok yung mga 3 points sila. Pero kapag hindi, wala nga. At yung isang problema dyan sa small ball ng Warriors, mga tol, ito yung mga mismatch sa depensa, no? Kasi ang tatangkad ng mga players kayo sa NBA eh. Katulad nitong naging laban nila sa Raptors, mga tol, bugbog sarado talaga sila sa loob eh. Na hindi na to 27 na Raptors sa loob, 71%, napakataas talaga. At laban naman sa Mavericks, mga tol, na puro injured na yung mga players, partida na yun ha? 25 times nakashoot sa loob ang Mavericks, ang dami talaga eh. At dahil nga na-injured pa si Jimmy Santos, naku po, panigurado masihina ang depensa ng Warriors ngayon dahil kung sino yung malakas tumipensa, yung pa yung na-injured.
So itanong natin dyan kanina nga mga tol, effective ba ang small ball ni Coach Kerr mga tol o hindi na talaga? Magaling pa ba talaga siya mag-coach? Ang sagot ko dyan mga tol ha, oo naman, magaling talaga mag-coach si Coach Steve Kerr mga tol, walang duda tayo dun eh. Pero magaling talaga si Coach Steve Kerr kapag magagaling yung mga players niya kasi talaga namang maxima siya yung galing nila, di ba? Dahil sa mga plays na ginagawa nila, ang gaganda talaga eh. Tulad ng sobrang lakas ng line ng Warriors dati nung nandun pa si Tuklaw, di ba? Talaga unstoppable yung team na yun eh. Ang problema mga tol, hindi magaling mag-develop ng player si Coach Steve Kerr. Kaya nga nangyari tuloy, walang continuity eh, no? Tulad na nangyari kay James Wiseman, di ba? Tsaka kay Jolta Suminga, di ba? Mga high picks siya mga yan eh. Pero si Tatalino, naging bas lang. At si Jolta Suminga, binabangko na lang ngayon eh. Kasi nga, mahina sa 3 points eh. Kaya ang nangyari tuloy ngayon, walang katulong sa shoot up sometimes nung nawala na yung mga magagaling na kakampi niya dati. At isa pa mga tol, naging one-sided talaga masyado ang pesa ng Warriors ngayon eh, no? Kadalasan talaga, puro 3 points talaga tinitira ka, hindi mo mapasok. Tira pa rin ang tira sa 3 points sa mga walang niya eh. Lalong-lalo pa ngayon na na-injure si Jimmy Santos, nakaisa-isang player nila na masalaksak. Eh naku po, lalong titira na lang ng titira ng 3 points siya mga yan, di ba? So kung ako ang tatanungin mga tol ha, oo, magaling talaga ako si Coach Steve Kerr, pero lipas na talaga yung style niya. Sa madaling salita, dati, effective pa talaga yung style niya kasi magagaling mga players niya eh. Pero ngayon, parang hindi na talaga eh, no? Again, mga tol, tatanungin ko na naman kayo, ha? Kung ikaw, kung fan ka ng Warriors, ikaw mismo yung tatanungin ko, effective ba para sa'yo ang style ni Coach Steve Kerr o hindi na? Baka kahit ikaw na fan ng Warriors, naiinis na sa style ni Coach Steve Kerr ngayon eh. O ano, pakimagas malike, may ito ni Coach Steve Kerr.